Kakaibang pabasa naman ang tampok sa Pasay dahil isang grupo ng mga lalaki at babaeng may problema sa paningin ang kumakanta ng pasyon. Sa Batasan Hills sa Quezon City naman, patuloy na binubuhay ng mga may edad ang tradisyon ng pasyon. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa ganda ng tinig at linaw ng kanilang pagbigkas, di mo aakalaing visually impaired ang mga miyembro ng grupong ito sa Pasay. Siya ay nag-iisa sapagkat Isinalin sa braille ang pasyon na kanilang binabasa. Si Brother Ted ang nanguna sa pagbabasa ng pasyon. 4 silang bulag noon na taga-Naga ang mano-manong nag-imprenta ng pasyon sa Braille book noong 2009. Ang ginawa raw nila ay katiting na sakripisyo kumpara sa paghihirap na sinapit ni Jesucristo para iligtas ang tao sa kasalanan. Ramdam daw ito ni Brother Ted, lalo na sa eksenang magtatagpo ang Birheng Maria at anak na si Jesus. As I experience, pag dumating na kami sa The Passion of Christ nung isang taon na... Paghihirap na, no? Oo, paghihirap. There was a time na minanumano namin ito, naiilan lang kami na hindi na-publish. Okay. Abay, nagkaiyakan, naghintuan. Talaga po? Nang maalis na ang hagul. Naramdaman nyo talaga? Oo, nang maalis na ang hagulhol, doon lang nagpatuloy. 14 na Braille book ang naimprenta ngayon dito sa Pasay. Libreng pinalimbag ng isang negosyante. Itong libro na hawak ni Brother Ted ay Braille book, specialized na libro yan para mabasa nila kung ano yung kwento ng pasyon. Para yan sa mga gaya ni Brother Ted na bulag. No? Anong page na tayo, Brother Ted? So malapit na nasa page 12. Last paragraph na ng page 11. Alam ko, ito na. Page 11. Anak ni Eva, nasa kanya'y sumama. Sa Diyos huwag kumilala. Sa San Antonio de Padua Parish sa Batasan Hills, Quezon City, may mga edad na residente ang tagabasa ng pasyon. Kasama nila ang mga anak na nakikinig sa kwento ni Kristo. Pwede rin daw magbasa ang mga kabataan basta seryoso at isinasapuso ang pagbabasa. Yung trend kasi natin na at their age, kailangan alam na nila kung paano din na mahalin or paano din, kumbaga yung tradisyon na ginagawa natin being Catholic. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Kakanta pala si Julian San Jose sa 7 Palabras ng isang simbahan sa Quezon City. At nalalapit na rin siyang mag-celebrate ng kanyang 18th birthday. Ano kaya ang plano niya sa kanyang debut? Makichika kay Lars Santiago. Hindi aalis ng Maynila si Julian San Jose ngayong Holy Week. Mas pinili niyang manatili sa bahay at magpahinga. Sa Biyernes Santo, aawit siya sa pagdaraos ng 7 Palabras sa Santo Domingo Church. Pagkatapos ng Holy Week, balik trabaho si Julian. Itutuloy na rin nila ng ka-love team na si Elmo Magalona ang shooting ng pelikula nilang Just One Summer. Ano na kaya ang mas gusto ni Julian? Pag-awit o pag-arte? Mas challenge po ako. Siguro yung acting. Kasi like, singing, passion ko na po kasi talaga yun eh. Tapos sa acting po kasi parang mas naging thrilling siya ngayon. Sa May 17, ipagdiriwang ni Julian ang kanyang 18th birthday. Wala naman daw siyang pinaplanong malaking debut party. Sa halip, isang simpleng salo-salo lang daw ang magaganap kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Kung may mabibigay man po ng parang debut party, oo naman po. Pero magkakaroon din po kasi kami ng parang simple celebration din. Siguro sa family and friends. Simple lang daw ang wish ni Julian sa kanyang 18 kaarawan. Siyempre good health and maging successful po ako sa lahat ng gagawin ko. And maging successful po ako. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang may init kong chika this Wednesday night. Tutok ulit next week for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Luan D. Mike? Salamat, Luan. At balikan po natin yung nakakalungkot na balita sa Baguio. Yung po ang ginawang tinatawag na vandalism doon sa Bermudez Grotto. At nandun pa rin nakatutok live sa mga sandaling ito si Bernadette Reyes. Bernadette?
Mike, panahon raw para magpenitensya ang Semana Santa, kaya naman inakyat namin yung Lourdes Grotto kanina dito sa Baguio. Yun nga lang, nadismaya kami sa nakita namin. Tuwing nananalangin tayo at hihiling sa Panginoon, hindi nawawala sa ating dasal ang pera, pag-ibig at kalusugan. Ang iba dumadayo pa o bumibiyahe ng malayong lugar para manalangin. Tulad ng pamilya Bolivar na nakasabay kong pumanhik sa Lourdes Grotto para mag-wish. 252 steps yung kailangan akitin bago marating yung tuktok ng Lourdes Grotto dito sa Baguio. Yung ibang umaakyat dito nagsa-Stations of the Cross din, pero nakakalungkot na matapos mong mahirapan sa pag-akyat, eto pa yung dadatnan mo dito. Gamit ang spray paint, sinulatan ng Station of the Cross. Naaagaw na ng itim na pinta ang atensyon na dapat sanay nakatuon sa imahe ng pagpapakasakit ni Jesucristo. Ang ibang bahagi ng grotto, may vandalism din gamit pa rin ng spray paint. Madidisappoint ka kasi Holy Week pa naman ngayon, tapos nagkakaroon ng ganyan mga vandalism. Dapat hindi nila ginagawa yung ganyan. Oo. Kasi dapat respeto sa kay God. Nagkakaroon ako ng galit sa loob ng puso ko. Ganun. At nakaka-apekto yun kasi nawawala ako sa konsentrasyon. Ipapaayos daw ng namamahala sa grotto ang naturang tableya. Ang iba naman bumiyahe rin ng ilang oras para mag-wish dito sa Pink Sisters Convent. Tulad ni Dopri Beth. Para hindi malungkot yung anak ko. Kasi magtitake siya ng magtitake siya ng board exam para sa accountancy. Paniwala ng mga nagpupunta dito sa Pink Sisters Convent sa Baguio, anuman ang kanilang hilingin sa Panginoon, ipagkakaloob. Tinutulungan kasi sila ng mga Pink Sisters o yung mga madring nakasuot ng kulay pink na habito sa kanilang pagdarasal. Pero higit pa raw sa panalangin ang kailangan para sa katuparan ng kanilang hinihiling. Of course, depende yun sa pananampalataya ng tao. Ganun naman kung whatever miracles na mangyari sa ating buhay, it all depends on our faith. Biro ni Ana, tila malakas daw siya kay Lord, kaya raw siguro natupad ang wish niyang makapag-abroad. Bumalik ulit siya sa kumbento pero hindi na para humiling. Magpasalamat, gano'n, humingi po ng tawad sa mga naging kasalanan. Mike, naging maulan ang lagay ng panahon dito sa Baguio ngayong maghapon, kaya naman yung mga aakyat pa lang papunta dito sa Baguio magdala na ng panangga sa ulan. Mike? Maraming salamat, Bernadette Reyes. At higit po sa pagbabakasyon ng Semana Santa ay panahon para alalahanin ang mga sakripisyo ni Jesucristo. At sa mga nais pong tugunan ang pangangailangang espiritual, nariyan ang ilang retreat house kung saan maaring magnilay-nilay. Nakatutok si Cedric Castillo. Ang bilis ng takbo ng oras dito sa syudad. Maaring magdulot ng stress, kawalan ng direksyon at kung minsan, pisikal na karamdaman. Kaya ang panahon daw ng Semana Santa, panahon din para magpahinga at magnilay. Nitong Martes Santo, daan-daan ang dumalo sa isang recollection sa Monte Maria Oratory sa Amuyong Alfonso, Cavite. Sa misang pinangunahan ni Bishop Chodoro Bacani, muli niyang ipinaalala ang diwa ng mahal na araw. Kanya kung tawagin natin yun mahal na araw Gusto ipaalala sa atin, mahal tayo ng Diyos at gusto rin ipaalala, mahal ang bawat isa ng Diyos at dapat tayo magmahalan sa isa't isa. Mensahe naman ng healing priest na si Father Fernando Suarez, dapat daw maging balanse ang buhay. Panahon daw ang Semana Santa para punan ang pangangailangang espiritual. They will realize na kung gagawin nila itong bakasyon, hindi rin sila makakapag-relax. Mas makakapag-relax ang tao kung may kaunting pahinga kasama ang Diyos. Mas tatagal ang saya. Mayroon namang ini-offer ang church, ang panahon tulad ng Semana Santa. Bakit hindi natin ito i-take advantage? At marami ng araw pa na pwede tayo magbakasyon. Huwag naman ngayong Holy Week. Naglipa na sa buong bansa ang mga retreat houses mula sa gilid ng Mount Kitanlad sa Malaybalay sa Bukidnon hanggang sa bungad ng Bulkang Taal sa Tagaytay at kahit sa mismong pusod pa ng Metro Manila. Tinanong namin ang ilang tagalungsod kung saan umiikot ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Stressful lang sa work pag may mga urgent matters. Ayun. Na kailangan mong gawin na agad-agad. Diba pag stress ka, gusto mong kumain, ganyan. So ikaw, pag stress ka, so obviously katulad sa akin na syempre kakain ako, dun mo na lang ilalabas yung stress mo rin. Medyo may mga
problema, doon muna sa dalampisigan, yung nag-iisa ka lang. Yun na yung pinaka-retreat mo? Yun ang pinaka-retreat nyo. Ayon sa isang spirituality teacher, hindi naman masama ang maglaan ng lubos-lubos na oras para sa makabuluhang mga bagay. Pero kung minsan, hindi raw maiwasang malimutan kung para saan nga ba natin ginagawa ang mga ito. Dahil sa dami ng distractions natin, dahil sa dami ng ingay, competing noises around us and also within us. Kasi kahit ikaw ano ba yung sinasabi ng katawan mo? Sabi ng katawan mo, pagod na ako. Sabi ng isip ko, may deadline ako. Sabi ng emotions ko, may date pa ako. It's a spiritual crisis. Meron ng sinasabi yung kalooban mo na hindi ka nakikinig. That's why the body's already saying, ang sakit-sakit na ng balikat mo. Or di kaya ay parati ka ng galit kahit na wala namang ginagawa yung mabang tao, galit na galit ka. So, ang mga tao nagre-retreat basically to get in touch with the deeper part of themselves. At in a religious way, to get in touch with God. 2 hanggang 3 araw ang kalimitang inirerekomenda sa mga nais mag-retreat. At sa mahabang oras na ito, ang ligalig na nasa isip daw natin, matatabunan ng ganito. Tune out ka sa ingay ng mundo so that you can tune in inside. Kasi mahirap makapakinig dun sa kalooban kung hindi natin ma-tune out yung maraming ingay sa labas. Taking 2 steps back para mas makita mo yung the greater vista of life. Kasi pagka masyado ka nang nakatingin doon sa isang part lang, nagpipaint ka, isa lang ang nakikita mo But if you're able to take 2 steps back, mas makikita mo yung the greater vista. Ito pala yung kulang, ito pala yung sobra, anong gagawin ko dito? Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. At mga kapuso, sa gitna po ng ating mahabang bakasyon, magkaroon po sana tayo ng oras para makapagdasal at makapagdilay. Naway, maalala nyo po at sa buhay nating lahat ang tunay na diwa ng Kwaresma, ang pag-alaala sa ginawang sakripisyo ni Jesus para sa sanlibutan. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, sa ngalan ni Mel Tiangco, ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA. Walang kinikiligan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.